Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon ay ang nalalapit na laban nitong ating kababayan na si Janrel Cuadro Alas Angas ng Pinas Casimero kontra sa Japanese fighter na si Kyonosuke Kamida. Ang nalalapit schedule po ay sa October 25, 2025, nagaganapin sa Bishkek Arena, Bishkek, Kyrgyzstan. Sa labanan na ito, tayo ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison, analysis. Na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado na inyong malalaman kung saan niya ba naging yamado, saan naging dihado itong mga maglalaban. Inanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video bilang karagdagang kaalaman para sa atin ng mga boxing fans. At marami rin po kayo makukuha mga basihan na posibleng makapagbibigay influensya sa inyo, lalo na pagdating po sa inyong pipiliin o mapagdesisyonan. Bagamat anong sports PH po ay naghahayag ng prediksyon, nasa inyo pa rin po ang huling desisyon. Bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyayahan ko po kayo na sana suportahan po niyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta, sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po andong sports PH kung wala rin po kayo mga idols. Kaya naman simulan na natin ang ating talakayan. Alamin muna natin ang mga background dito sa magkabilang panig dahil yan po ang ating gagamiting referensya mamaya sa gagawin naman natin na comparison. Unahin natin sa panig nitong Japanese fighter, Kyonosuke Kamida. Bilang isang professional boxer, si Kamida po ay may impresibong kartada, 15 wins with 9 wins coming by way of knockout, may 5 talo at 2 tabla. Sa kanyang 5 pagkatalo, 2 beses nakatikim ito ng knockout, technical knockout. Sa ngayon may edad na 27 anyos at ang height po nito ay 5 foot and 9.5 inches. Reach 70.5 inches, orthodox ang stance, knockout ratio 60%. Last fight, July 19, 2025, nakasagupa niya ang top ranking sa Super Bantamweight Division na si David Picasso. Talo si Kamida by majority decision. Oo, so magkasunod na po ang kanyang talo. Natalo siya kay Nere at dito po kay David Picasso. So sa karanasan o eksperyensya ni Kyonosuke Kamida, mga matitindi na kalaban nito mga idols, siyempre nangunguna si Luis Nere. Dahil itong si Luis Nere po ay naging 2 Division World Champion. Nag-World Champion sa Bantamweight at sa Super Bantamweight Division. At syempre mga idol, ang top ranking po sa Super Bantamweight Division na si David Picasso. Na kung saan maganda pong naging performance itong si Kamida sa laban. Sa desisyon nga lang siya natatalo. Skills ni Kyonosuke Kamida: boxer puncher, pressure partner style, defensive style, brawler style, counter puncher style. Makikita natin lahat yan pag mag-perform sa laban itong si Kyonosuke Kamida. Footwork, magalaw na boksingero ito. May kakayahan din sa pagpapanatili sa distansya, in and out, moving around, timing sa paglusob. Makamay, masipag bumato ng mga suntok, power, accuracy. Sa depensa po, average. May mga openings na delikadong masamantala. At isa sa napapansin ko, nahihirapan din si Kamida pagka ang kanyang katunggali ay agresibo. Oo. Sa durability naman ito, marunong ma-knockout. Ngayon, sa panig naman ng ating kababayan na si Janrel Cuadro Alas Angas ng Pinas Casimero, bilang isang professional boxer, may impresibong kartada naman itong ating kababayan. 34 wins with 23 wins coming by way of knockout, may 4 na talo at 1 tabla. Sa kanyang 4 na pagkatalo, 1 beses nakatikim ito ng technical knockout. Kung yung natatandaan, napalaban ito kay Morote Imtalane. Nangangayaw si Casimero o sumuko si Casimero sa isang labanan. Oo. Na-TKO siya pero hindi siya na-knockdown or nasaktan talaga. Sumuko lang siya mga idol. Sa ngayon may edad na 36 anyos itong ating kababayan. Height 5 foot and 4 inches, reach 64 inches, orthodox ang stance na may knockout ratio na 67.65%. Last fight October 13, 2024, nakasagupa si Saul Sanchez. Panalo by first round technical knockout itong si Janrel Cuadro Alas Angas ng Pinas Casimero. Ngayon nadako naman tayo sa kanyang eksperyensya.
Naging 3 division world champion itong ating kababayan. Nag-world champion sa light flyweight, flyweight division at sa bantamweight division. Sino-sino ang mga nakatunggali nito na matatawag nating D-calibreng opponent? Siyempre mga idol, lang muna dyan si Solari Tete, si Guillermo Rigondo, Pedro Guevara, Morotem Talani at marami pang iba. Sa skills naman itong ating kababayan, stylist boxer itong si Casimero, pero sa kanyang mga naging huling performance, boxer puncher, pressure puncher style, defensive style, brawler style, counter puncher style, yun ang galawan ni Casimero mga idol. Mahusay sa adjustment itong si Casimero, makamay, masipag sumuntok, pero mga wild minsan ang mga suntok nito mga idol, na kung makatama naman talaga ay may kalalagyan. Power, timing at accuracy mayroon kay Casimero. Paminsan-minsan outbalance ito. Oo. Pero ang isa sa kapansin-pansin ni Casimero, yung kakunatan naman niya. May tibay po itong si Casimero. Hindi ko sinabing matibay si Casimero, kundi may tibay lamang. Iba po ang matibay kaysa may tibay. Oo. So ngayon, dadako naman tayo sa ating gagawing comparison. Pareho silang dayo sa bansa ng kanilang paglalabanan. Japanese fighter si Kamida, Filipino fighter si Casimero. Sa ranking, wala po sa ranking ng Boxrec itong si Casimero sa ngayon kasi nga po inactive ito ng 1 taon. Si Konosuke Kamida, rank 34 sa featherweight division. Ngayon, dadako naman tayo sa physical na appearance. Unahin natin sa edad. 36 anyos na si Casimero. Kalilipas lang sa prime. 27 anyos yung kanyang katunggali na si Kamida. Mga idol, disadvantage yan para kay Casimero. Lalo na't inactive ito. Hindi malayo na kasama na yung edad, inactivity. Pwedeng may mga magbabago kay Casimero at nangunguna na doon ang stamina. Na kung saan mga idol, pagka ang stamina na ang maapektuhan, lahat po apektado din, mula sa galawan, yung durability, yung power, apektado yan mga idol lahat pag napapagod na. So disadvantage kay Casimero ang inactivity, lalo na sa kanyang magkasunod na laban mga idol, na kung saan puro maiiksi na round lang. Lalo na sa huli niyang laban, first round lang itinagal ang katunggali niya. Kaya yun ang concern ng Dong Sports PH, na kung saan magiging disadvantage kay Casimero ang inactivity. Dadako naman tayo sa height, reach, power, kung sino po ang may advantage. Sa height, mas matangkad po itong si Kamida ng 5.5 inches. Matangkad talaga to. Sa reach, 6.5 inches. Bumawi si Casimero sa knockout ratio na kung saan umabot sa 67.65%. Samantalang si Kamida ay may knockout ratio na 60%. So labanan ito ng power puncher base sa knockout ratio ng dalawang maglalaban. Ngayon, dadako tayo sa activity. So inactive nga si Casimero. Advantage kay Konosuke Kamida, bagamat magkasunod ang kanyang talo siya kay Nere sa kanyang comeback fight with Picasso, talo ulit siya by majority decision, pero aktibo po itong si Konosuke Kamida. Experience niya 60-40 in favor of Casimero. Naging 3 division world champion po itong si Casimero. Sa skills, parehong boxer puncher. Oo. Kung mapanatili ni Kamida ang distansya, yun po ang kanyang tsansang manalo sa pamamagitan naman ng puntusan. Ngunit kung madala siya sa pressure, madala siya sa galawan ni Casimero, yun naman po ang ni Casimero, advantage na makapagpatama ng solido once na makapasok siya sa range nito si Kamida. So dito mga idol, kung inyong napapansin, experience niya, power, lamang si Casimero. Pero tandaan din po natin
na si Konosuke Kameda ay matangkad talaga kay Casimero. Bata, aktibo. Oo. So dito mga idol, hindi ko na po ito ilayo sa 55-45. Hindi ko po ito masasabing 60-40. Lalo na't inactive si Casimero ngayon. May mga narinig tayong mga balita na nangako yata si Casimero na ilang seconds lang yung si Kameda. Yan kung mahuli ni Casimero yan. Pero tandaan natin, kung mahuli man yan ni Casimero, buhos-buhos si Casimero dyan. Na kung saan magiging delikado si Casimero sa later rounds once na makasurvive si Kameda. Oo. Lalo na si Kameda mga idol sa huli niyang laban, baga matalo siya kay Picasso, pero siya rin, si Kameda po ang nagbukas sa mga kakulangan pa ni Picasso. Si Picasso kasi mapapalaban kay Inoue ngayong December, na sa tingin po ng marami hindi pa handa si Picasso kay Inoue dahil sa laban kay Kameda. So dito mga idol, yamado si Kabayan, wala naman dudal, yamado si Kabayan sa mata ng maraming mga boxing fans. Pero mga idol, itong kanyang katunggali, huwag magpakakampante si Casimero, baka siya masilat dito. Pwede siyang masilat dito ngayon sa laban na to. Oo. Pwede siyang masilat dito sa laban na to mga idol. Kaya huwag magpakakampante itong si Casimero talaga. Sana napaghandaan ni Casimero ang posibilidad na kung sakaling di niya magawang may knockout ito, kaya ni Casimero makipagsabayan hanggang 10 rounds. Dahil once na mapagod si Casimero mga idol, itong si Kameda malakas to. 60% po ang knockout ratio. At bata ito. Kaya dito sa laban na to, nanilikado si Casimero kung magtagal ang laban. Oo, real talk lang tayo. Delikado si Casimero dito pag nagtagal ang laban. Bagamat yamado pa rin si Casimero mga idol kahit magtagal ang laban, dahil eksperyensyado si Casimero, pero nandoon na rin yung risky chance ni Kameda pag nagtagal ang laban na to. So ngayon dadako na tayo sa ating prediction sa laban. Prediction ko po dyan, syempre General Cuadro Alas, angas ng Pinas Casimero by knockout 1-7 mula first round hanggang 7th rounds. Ayan po. Ngayon, dahil sa nagsabi si Kameda na hindi niya sasabayin si Casimero, it means gagamitin ni Kameda ang distansya, na kung saan delikado din si Casimero pag lumusob sa counter ni Kameda. Mga idol, kung di man ito magawa ni Casimero na may knockout si Kameda, pabor pa rin ang Dome Sports PH na mananalo si Casimero by knockout o by unanimous decision, split decision, or decision. Gamit ang kanyang eksperyensya, gamit ang kanyang skills at power, posible siyang maging dominante sa laban na to. Pero yun nga, pag nagtagal ang laban na tumabot sa hanggang 10th rounds, magkakaroon ng tsansa si Kameda. Dahil hindi pa natin alam kung ano ba talaga ang kalagayan sa body conditioning nitong ating si Idol Cuadro Alas, angas ng Pinas Casimero. Pwede siyang mabawian pagdating doon sa mga later rounds, pwede siyang mabawian. Tandaan natin, malakas din po itong si Kameda, may power din po ito, posibleng delikado din si Casimero sa later rounds pag napagod yan. Oo, pag napagod si Casimero dyan sa later rounds, may kalalagyan siya kay Kameda din. Mga idol, hindi natin pwedeng maliitin. Baghamat dihado itong si Kameda sa mata ng maraming tao, maraming mga boxing fans, pero ang Dome Sports PH hindi nang mamata. Kasi this is boxing, anything can happen. Hindi porkit dihado dito si Kameda ay walang tsansa makasilat kay Casimero yan. May tsansa yan mga idol. Oo. Kaya tayo na mga boxing fans, haters man ni Casimero o hindi, ang masasabi ko na lang, suportahan natin itong ating kababayan. Oo. Na sana magtagumpay.
At kung dito sila sa featherweight division magpangabot dahil si Konosuke Kameda ay sa featherweight division, sana magtagumpay itong si Casimero. Pero yun nga, kabado ako rito ngayon kay Casimero. Bata kasi itong kanyang katungguli, malaki pa, matangkad. Na kung saan kung magamit ni Kameda ang kanyang height and disadvantage, iba na ang galaw ni Casimero, hindi na katulad dati. May pag medyo bumagal na ang ating pambato. Real talk lang tayo. Oo, bagamat nandoon pa rin yung lakas ni Casimero, pero yung bilis niya, yung tulad ng ginawa niya kay Tite, isang idlap lang talaga naman. Pero naniniwala ako na kaya ni Casimero talunin itong si Kameda, siyempre. Kaya nga Yamado siya rito ngayon mga idol, sa nalalapit nilang laban. Pero sabi ko nga, uulitin ko lang, huwag magmakakampante itong si Idol Cuadro Alas Angas ng Pinas Casimero. Kasi baka siya masilat. Hanggang dito na lamang, ito po Dong Sports PH. God bless po sa ating lahat.